Denise POV. Yun ang ingay na nagpabalik sa kamalayan ko while I was eating in my office. 3 years have passed, pero sariwa pa rin sa alaala ko mga pangyayaring hindi ko makalimutan. You are spacing out, Jeric whispered, kaya agad naman akong napatingin dito. We are having a meeting today with my father, Senyor Emiliano Fontanilla, and my granny, Senyora Valeria Fontanilla. Nandito din si Jeric, ang abogado ng pamilya Fontanilla, at ang lalaking pilit pinagkakasundo sa akin ni Papa. Sorry about that. I apologize, since my father is looking, while Granny is obviously amused with my daydreaming. Are you okay? Tanong ni Papa sa akin, and he looked bothered. I'm fine, Papa. Just having some headache. Pagsisinungaling ko dito. Headache? Or is it about the deal with the Montefalcons? Aren't you okay with it? Granny asked while smiling. Alam nilang nakaraan namin ni Tristan. They knew how I hate that guy, even though I used to love him. At kung may isang bagay man na magandang ibinungang paghihiwalay namin, yun ay ang makilala kong tunay kong ama. Granny, I really don't care about the merger, but you know that I was against it. Dolzeza Fashion can do well without them. I was talking about the decision of my father na makipag-tie up sa Bella International. Patok sila sa US, and our company is famous here in Milan. Naisipan nila magsosyo para mas palakihin ang negosyo, and it really did well. Tama naman ang naging desisyon ni Papa, pero ang problema, gusto niya akong bumalik ng Pilipinas para ihandle ang pagpasok ng Dolzeza Fashion sa Bella Philippines. Ayoko sana talaga, but then Papa said na sa negosyo, dapat isang tabi ang personal. I even asked him to send someone else, pero hindi to pumayag. It's about time, Denise. You are our heiress, and the whole world should know. Yan ang palaging sinasabi ni Papa sa akin noong bagong dating pa lang ako dito sa Milan. But I refused, dahil gusto ko muna maging karapat-dapat sa pangalang Fontanilla. Nag-aral ulit ako, and even studied personality development. I want to be a better version of myself. Yung Denise na matatag at hindi matatakot sa kahit sino. After a year of studying ay tinuruan ako ni Papa and Granny to handle the business. I still continued my fashion in designing, and it turned out very well. Sabi ni Papa, namana ko daw ang talentong yun kay Granny, ang founder ng Dolzeza Fashion. Nanatili ako sa background dahil pakiramdam ko hindi pa ako ganun kabuo para maging isang Fontanilla. Si Kuya Jacob, ang panganay na anak ni Papa sa unang asawa nito, ang humaharap sa mga tao. While Jeric made it sure na hindi lalabas sa publiko ang tungkol sa akin hanggat hindi pa ako handa. It's been 3 years, Pumpkin. I think you are ready to go back, Papa said, so I just shook my head. Mukhang wala na akong kawala at lusot. Okay, Papa, I answered, though I'm confident na kakayanin ko nang harapin si Tristan pagkatapos na nangyari sa amin. Perfect! Masayang sabi ni Granny. I will bring Rachel with me, Papa. I need her. Sabi ko, and they just agreed saka sila nagpaalam. Niyakap ko si Papa at si Granny while Jerry kissed me on the cheek. Sanay na ako sa kanya dahil para sa akin, walang mali siya yon at wala din naman siyang pag-asa sa akin. Kung noon ay man-hater ako, mas lalo siguro ngayon. Jeric even told me that I was cold as ice, pero I didn't mind. Mas minabuti na to para maprotektahan kong sarili ko. Nang makapunta ako dito sa Milan, ay kinonta ko si Rachel. Pinaayos kong papeles niya at kinuha ko siya dito sa Milan para maging personal secretary ko. Ang nanay ko, pati niya si Ambert ang pamangkin ko ay kasama ko na din dito. Although nakabuklod sila sa bahay dahil ayaw ng nanay na tumira sa mansyon ng mga Fontanilla, kahit patanggap naman sila ni Granny. This is where I learned about the real story behind my existence. Nagbakasyon ang papa ko sa Pilipinas at nakilala niya si nanay sa isang resort kung saan to nagtatrabaho. One night stand ang nangyari at hindi naman na inaasahan ng nanay ko na babubuo ako. Umalis siya sa Palawan at nagpunta sa Maynila
habang nagdadalang tao sa akin. Nakilala niyang stepfather ko when I was 2 years old. Nang mamatay ang asawa ni Papa, ay bumalik siya sa Pilipinas para hanapin kami. Pero hindi niya kami natagpuan. After 23 years, she found us, and that was the time na halos mabaliw ako sa nangyari sa amin ni Tristan. Inasikaso agad ni Papa ang papeles ko at dinala ko sa Milan. Kasunod noon ang nanay ko at si Amber, pati ang pamangkin ko na si Hans. Tinanggap naman kami ni Kuya Jacob. He never treated me as a result of our father's infidelity towards her mother. He is the big brother that I never had. Sinubukan kong kalimutan ang sakit na binigay sa akin ni Tristan. Pero dahil sa kapalaran, mukhang hindi ko na ito matatakasan. Kailangan ko nang harapin si Tristan. Pero pinapangako ko na hinding-hindi na niya ako makakanti. Seryoso ba si Uncle? Uuwi tayo ng Pilipinas? Excited na sabi ni Rachel when she barged in my office. Yes, 1 week and we are going back. I smiled at her, kaya napataas ang kilay niya. Magpapakilala ka na ba bilang isang fontanilla? Manghang tanong niya. I just nodded. I have no choice, Chel. Isa pa, sa palagay ko naman handa na ako. Masyado na silang curious kung sinong heredera ng mga fontanilla. And I guess now is the right time. Nai-stress na din si Kuya at gusto na daw niyang mag-asawa. Natawa naman si Rachel sa sinabi ko. Ay, salamat naman. At makakauwi na ako. Miss ko ng parents ko. Buti sana kung may jowa ko dito. Kaso wala naman. Himutok niya. Ayaw mo pa kasing sagutin yung mga manliligaw mo eh. Panga-asar ko sa kanya, pero umiling ito. Hindi na, Denise. Willing na ako maging matandang dalaga. I laughed. Masyado kasing pihikan si Rachel, kaya hindi makatagpo ng boyfriend. Palagi may pinta sa mga nanliligaw, kaya tuloy na pag-iiwanan. Magkikita na kayo ni Tristan. So, it's bound to happen, child. Iisa lang ang mundong ginagalawan namin. Nagkataon pa nagkasundo ang parents niya at si Papa sa negosyo kaya wala akong magagawa. Cool na sabi ko dito, habang isang-isang pinipirmahan ang mga papeles sa harap ko. Paano kung mahal ka pa rin ni Tristan? Paano kung gusto niya kayo magkaayos? Tanong niya. Bakit naman niya gugustuhin, Chel? Di ba nga basurang tingin niya sa akin? Hindi ko mapigilang magalit kay Tristan. Hanggang ngayon, dala-dala ko sa puso kong sakit na ginawa niya sa akin. Hindi niya ako pinakinggan. Hindi niya ako pinaniwalaan. At mas naniwala siya sa kasinungalingan ng ibang tao. I hate him to the core. Halos masiraan ako ng bait, pero mabait ang Diyos sa akin dahil natagpuan ko ni Papa. Kailangan ko nang singilin ang may mga utang sa akin, Chel. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Anong ibig mong sabihin, Denise? I can sense fear in Rachel's voice. Napangiti ako dito. You'll see. Sabi ko, at saka uli ako tumingin sa labas. Douglas Chua, Laura Ganchelian, and most especially Tristan Montefalcon. Idagdag mo pa sa listahan si Allen, ang taong pinagkatiwalaan at tinuring kong kapatid. I will see you soon. Naramdaman ko ang yakap ni Rachel sa likuran ko. I am just so glad that she is here. Siyang isa sa dahilan kung bakit ako nakarecover sa mga pangyayari sa buhay ko. She always makes me laugh. Kung ano man ang balak mo, asahan mo nandito ako, bro. Pero pag-isipan mo pa rin ang lahat ng gagawin mo, ha? Bulong niya sa akin. I just know that. But her words wouldn't change a thing. Sooner or later, magkikita-kita kami ng mga taong nagkasala sa akin. Ibabalik ko sa kanila lahat ng sakit na binigay nila sa akin. Nag-ring ang phone ko at nang sagutin ko yon, hindi ko mapigilang magdiwang. Salamat, Luke. Magkita tayo pag uwi ko. Binuksan ko agad ang email na pinadala ni Luke, ang dating bodyguard ko noong kami pa ni Tristan. I smirk. A sinister smile na alam kong kinatatakutan ng mga empleyado ko dito sa opisina. Malaking tulong talaga sa akin si Luke. Even before, mabait siya sa akin at isa siya sa tumulong sa akin noong panahong kailangan ko ng karamay. Isa siya sa mga taong naniwala na hindi ko magagawang kasalanang ibinabato nila sa akin. Good job, Luke.
Bulong ko, pero narinig pa din yon ni Rachel. Lumapit siya at nakiusosyo na rin sa binabasa ko, kaya pati siya ay nagulat. Ibang klase talaga si Luke, kompleto si Kados. Biro nito, kaya tumango ako sa kanya. I can really relate on him. Just be careful. Ayokong sa bandang huli ikaw na naman na masaktan. I held her hand. Siya at nang tanging siya lang ang nakakaalam ng totoo. I choose not to tell my family kung anong ginawa ni Tristan. Basta sinabi ko lang na nakipaghiwalay siya sa akin. Alam ko na aaksyon ang pamilya ko kapag nalaman nila ang totoo. Kaya inilihim ko to. Kung may maniningil, ako yon. Makikipaglaro muna ako sa kanila. Saka ko sila isa-isang ibabagsak. Gabi na at nandito ako sa terrace ng kwarto ko sa mansyon ng mga Fontanilla. Masasabi kong for the past years, naging maayos ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Hanggang ngayon ay nandoon pa rin ang sakit ng kahapon at hindi pa ako tuluyang nakakalimot sa bangungot na yon. I close my eyes at sa tuwing ginagawa ko to habang nag-iisa ako, ay hindi ko mapigilan ang pagbaha ng mga alaalang pilit kong binabaon sa limot. Flashback. Mi amor, are you sure you don't want to come with me? Tristan asked me after that hot lovemaking na naganap kanina lang. Sumiksik ako sa kanya gaya na madalas kong gawin kapag ganito magkatabi kami. Love, di ba nagpaalam ako sa'yo na may lakad kami mamayang gabi ng team? Paalala ko dito habang hinahaplos ko ang dibdib niya. He is about to go to Cebu para dumalo sa isang event doon. Gusto niya akong isama, pero dahil naka-oo na ako sa lakad mamaya, ay hindi na ako pumayag. Maaga siyang aalis bukas hatid ng chopper niya at babalik din agad sa gabi. So hindi pala kita madadatnan dito pag uwi ko. Natawa lang ako sa sinabi ni Tristan dahil para na naman tong bata na nagtatampo. I'll try to come home early, love. Ayoko namang masabihan ako na makasamahan ko na KJ ako. Ngayon lang naman to, Lambing ko sa kanya. Sa bar gagawin yan, mi amor, at hindi ako komportable doon. Kahit kailan talaga, mahigpit si Tristan sa akin. Pero naiintindihan ko naman dahil ganun siya magpakita ng pagmamahal sa akin. Nandun si Audrey and the girls too, so wala kang dapat ipag-alala, okay? Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap ni Tristan sa akin and landed his lips on mine. Unti-unting sinindihan na naman niyang apoy na tumutupok sa pagkatao ko. We made love all night at sa loob ng 6 na buwan, nakasama ko siya, ay nasanay na ako sa kanya. He has a very strong sa make love and stamina. He always make me feel that he needs me more than anything else, and because I love him, wala akong hindi kayang ibigay. Kinabukasan, dumaan muna ako sa doktor ko. Instead of talking the shot, nagpills muna ako dahil mas madali itong itago kay Tristan. Pero itinigil ko din yon after 3 months dahil nakikita ko na gusto talaga ni Tristan ng baby. Minsan nagigising ako sa madaling araw na hinahaplos niya ang tiyan ko. Na para bang may buhay na doon, and that scene was heartbreaking for me dahil alam ko na niloloko ko siya. Na-meet ko na rin ang parents at sister niya when we were in our 3rd month at sinabi ng mami ni Tristan na magpakasal na kami. Sabik na daw kasi sila magkaapo. Mabait sila sa akin, lalo na si Mami Dawn. Palagi siyang tumatawag sa akin at nangungulit sa kasal, to the point na naiinis na si Tristan. Dahil parang ako daw ang anak ng mami niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. But then, bigla akong na-excite sa ideya ng kasal. Kaya lang naging busy kami pareho sa susunod na lunch na Bella after the success of the summer collection. Kaya naman nawaglit yon sa isipan ko. And maybe even Tristan too. May nararamdaman ka bang symptoms? Tanong ng doktor ko, pero wala naman akong maisip. Wala po, Doc. Pero po kasi delayed na ako ng 1 month, so naisip ko na magpa-check up na. The doctor gave me a pregnancy kit at inutusan akong gamitin yon. 3 yon at sabay-sabay kong pinatakan ng sample. Halos maiyak ako sa tuwa na makita ko na puro positive ang resulta. I cursed my tummy habang naaalala si Tristan. Matutuwa siya sa ibabalita ko, and I can't wait for him to come home later. The doctor gave me instructions and vitamin as well.
We did an ultrasound at hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Gusto kong i-share kay nanay ang good news pero pinigil ko muna dahil gusto kong si Tristan munang makaalam. Ilang beses na din kaming nakadalaw ni Tristan sa probinsya at nakikita ko na tanggap niya ang pamilya ko kahit na mahirap lang kami. Gusto niyang pag-aralin si Amber gaya ng pangarap ko pero tumanggi ako. Sa tingin ko naman, sapat na ang kita ko sa Bella para doon at para suportahan ang pamilya ko kaya hindi na siya kumontra. The day went on at ganun pa rin naman ang naging routine ko. Si Luke lang ang kasama ko sa doktor dahil wala si Steve at nagbakasyon at sinabihan ko siya na wag maingay kay Tristan. Mabait naman to at sumunod sa akin. Naging close din kami palibhasa, halos magkaedad lang kami kaya para lang kami magkabarkada. Pagdating ng gabi ay hinatid ako ni Luke sa bar kung saan gaganapin ang celebration daw ng team. If I know, gusto lang magwalwal ng mga to. Nag-cancel si Audrey at sinabing may emergency siyang lakad kaya di na siya nakasama. Umiingay na ang paligid habang unti-unti nang nalalasing ang mga kasamahan ko. But not me, dahil mango juice lang in order ko since I'm pregnant. Nakita kong 3 kaibigan ko at halos nakahiga na sila sa couch dahil sa kalasingan. Ilang oras na ba sila umiinom at bakit parang ang bilis naman ata nilang malasing? Nandun din si Laura na naging friend din naman sa akin buhat ng pangyayari noon. Casual lang ako sa kanya at mukha namang okay sa kanya yon. Hindi ko siya kaya maging kaibigan talaga. Tatayo na sana ako na bigla ko makaramdam ng hilo. Umiikot ang paningin ko hanggang sa napakapit ako sa pader. Nakarinig ako ng tawanan at sigurado ako sa nakita ko. It was Laura and Douglas flirting with each other. Anong ginagawa ni Douglas dito? Pinilit kong lumabas pero hinarang ako ni Douglas at kahit ang lalabo na ang diwa ko ay nagawa ko siyang itulak. He just laughed hanggang sa tuluyan ako mawalan ng malay. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.